What up mga solid subscribers, no? So ngayon manood po tayo ng mga updates regarding ulit sa ating Mahalima guys, no? And syempre, wala tayong ibang papanoorin. Syempre, isa si Miss O sa mga pinapanood natin mga channels, YouTube channels regarding po sa updates sa ating Mahalima, no? So syempre, credits lahat to kay Miss O. Subscribe ko kay Miss O, no? So ito na, ayoko nang patagalin pa. So without further ado, let's all watch this. Kita kami kahapon. So, we did something like TikTok me. Ayun yata yung nakita na ang TikTok na nasa iyo. Ang dami nga kahapon kahapon ko vlog yun. Ang dami nga ang tawag dito, parang nag-predict or nag-assume or nag-conclude na sa Bulacan daw yun. Meron din nag-comment na sa Cavite daw yun, no? So, ang hirap kasi, kaya nabilib ako sa ibang 18 na alam yung lugar. Kasi ang makikita mo lang talaga doon is yung likod nila, plain na bahay lang talaga. Tapos, wala na signage na street or wala man lang mga tarp, kunyari. Go Mayor Blanc, no? Kumbaga yung mayor na yun, taga doon, kaya alam mo na doon, andun yung lugar. Wala eh. And ayun, mga ganyan, iboto nyo si ganito. Di ba? Wala eh. Kaya ang angas, nakala ko talaga, pero hindi ko alam, baka isa doon sa mga sinabi na Bulacan, Cavite, or baka meron pa ibang sinabi doon, hindi ko pa nakikita na. Ken, may ni-reveal na SB19 ganap, plus may banding pala sila ni na Pablo at Justin. We are all wondering kung ano na nga ba ang ginagawa ng ating Mahalima, pero heto, may ni-reveal si Ken lalo na sa latest pagkikita nila. Eto pala ay isang bakasyon kaya may TikTok video pa. And also, magkasama pa sila ni na Pablo at Justin na nagpa-nail salon. Narito. Yup. Kita kami kahapon. Sarap ng kain ni Ken, no? So, we did something like TikTok me. Bakasyon ba? Sistel? Bakasyon ba? So, we did something like TikTok me. Bakasyon ba? So ayun, nagbakasyon nga talaga sila guys na ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Okay din na ganito. Ilang beses ko na sinasabi sa vlog ko. Pero ito, since nanggaling na po mismo kay Ken, no? Meron na po tayong confirmation na talaga nagbakasyon po talaga sila, no? So, ibigay natin yung kailangan na panahon nila. Kasi asahan nyo, ito mga darating na panahon like mula February, March, April, May. Hanggang tuloy-tuloy na yan. Grabe, talagang ano naman sila. Kumbaga, grind na naman ng ating Mahalima na like paggawa ng matinding music. Isipin nyo guys, hindi po madali gumawa ng music, hindi rin po gumawa ng kanta, hindi po madaling sumulat ng kanta, hindi madaling gumawa ng steps. Ay, nako, napakahirap. Ako guys, I'm a choreographer, no? I am a choreographer and nagko-choreograph din po talaga ako. Pero alam nyo yun, yung simpleng sabihin natin yun sa ano, kasi usually hindi na uso yung mga 4/8 or mga 2/8, mga gano'n. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Example lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa mga hindi nakalam, yun, 1/8 yun. Kasi 1 na 8. So, pag sinabing 2/8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, yun, 2/8 yun, no? Sa mga hindi na nakakalam dyan, sa mga hindi masyadong alam or wala masyadong knowledge sa pagsasayaw, no? So, 2/8 yun. So, and so on and so forth, no? And, ayun, no? Ako, gumawa lang ako ng 2/8 na sayaw. May stress na ako talaga, as in sobrang nakaka-stress na siya guys, no? Lalo na kung gusto mong sobrang ganda ng outcome, no? Napakahirap. Pero yung 2/8 na yan, kaya kong gawin yan guys. Yung 2/8 na yan, kaya kong gawin yan within 5 minutes or 10 minutes or 15 minutes, mga gano'n, no? Kung hindi ko siya, yung parang let it go ko lang or parang let it flow ko lang yung steps ko, like okay, 1, 2, 3, and 4. Okay, ito na steps dito. And 5, 6, 7, 8. Ito na steps. Or 1, 2, 3, and 4. Mga ganun. Kumbaga, kung ano maisip ko yun ang gagawin ko. No? Pero kung pag-iisipan ko talaga siya na maigi, na gusto ko maganda talaga siya, mahihirapan ako. Minsan yung 2/8 na yan, aabutin ako ng isang araw or 2 araw. Maniwala kayo sa akin, hindi po ganun kadali yan. Believe me. What more pa po yung ginagawa nating Mahalima, no? Sing and dance, sayaw talaga siya, no? Sayaw at with kanta, with music arrangement pa guys, no? Napakahirap niyan. As in, no? Kaya sobrang thankful tayo na meron silang ganitong klaseng break. Kasi kung tuloy-tuloy po yan guys, maniwala kayo sa akin, kung tuloy-tuloy po yung pahinga nila, no? I mean, tuloy-tuloy ang kanilang grind, talagang madidrain po talaga sila, no? And meron nga isang member ng Jabbawockeez, actually siya yung para sa akin yung pinaka leader, if I'm correct, no? Leader ni Jabbawockeez, no? Si Phil Tayag, no? Siya rin po yung choreographer ni Bruno Mars ngayon, no? Si Phil Tayag, no? Kung ano yung, lalo niyo yung Uptown Funk, 24 Karat Magic, basta halos lahat mula doon, siya po yung choreographer ni Bruno Mars, no? Sinabi niya is, you can never rush creativity.
kumbaga, hindi mo pwedeng i-rush talaga ang creativity, ang paglikha, no? Kasi, pag ni-rush mo yan, okay, sige, maganda siya, pero hindi siya yung, pwedeng maganda siya, pwedeng hindi maganda, or pwedeng chamba. May ganun, may mga term eh. Ayun yung tatlong pwedeng paglandingan nun eh. Pag ni-rush mo ang creativity, pwede po siyang magandang kalabasan, pwede pong pangit, or pwedeng, pwedeng okay na, or pwedeng matsatsambahan mo talaga siya. Apat po yung paglalandingan nun. Pero syempre, kung gusto mo dun sa maganda talaga kalabasan, pag-iisipan mo po talaga siya. No? So, ayan. You can never rush creativity. Kailangan din po ng pahinga ng utak natin. Kailangan din po ng pahinga ng katawan natin. No? Kaya syempre, pag gumagawa ka ng kanta or sayaw, gagana dun is yung mental mo and yung physical mo. No? Kaya, ayun. Kaya kailangan talaga magpahinga kayo. Hindi siya advisable na ituloy-tuloy talaga. No? Kailangan meron kayong break talaga as in. No? Sistel? Sabi ko nga diba di ako babysitter. I don't know. Sabi ko nga, di ba hindi ako babysitter? Puset si Kid. Kung nasan si Sistel, siguro sa bahay nila. Si Josh, I don't know, baka nasa bahay din nila. Si Justin, baka nasa bahay nila. Si Pablo, baka nasa bahay nila. But a while ago, I'm with them. Pumunta kami ng nail salon. Hindi sumama si Josh tsaka si Sistel. I don't know kung ano ginawa nila. Baka nasa bahay. So, ayun po yung pinaka, pinaka-fact po talaga. Ayun. Talagang nagpapahinga po talaga sila. Break nila. Doon pala, sinabi niya, si Josh nagpapahinga, nasa bahay nila. Si Stel nagpapahinga, baka nasa bahay nila. Si Pablo, baka nasa bahay nila, nagpapahinga. And si Ja, baka nasa bahay, nagpapahinga. Diba? Doon pa lang kahit hindi niya alam kung ano pinaka-ginagawa nila. Pero, doon pa lang sa sinabi niya, nagpapahinga sa bahay nila, andun lang. Ibig sabihin po nun is, pahinga po talaga sila as in. Break po talaga sila as in. So, ayan si Ken na mismo nagsabi, hindi natin kailangan manghula. Or sure ako, may 18 talaga dyan na alam talaga na talagang bakasyon en grande ang ginawa ng SB19. Pero hindi siya bakasyon en grande. Pag sinabi mo kasi bakasyon en grande, ano na yan like, kasama dyan yung mga travel talaga as in, like, maraming countries or maraming lugar, no? Pero sila, parang yung bakasyon nila, hinahaluan nila ng solo projects. Alam mo yun, parang ganun kasi pag sobrang workaholic ka, kahit nasa bakasyon ka, parang iisipin mo pa rin yung yung pinaka-work mo talaga, no? Parang hindi mawala. Tingnan niyo sila. Tingnan mo si Pablo, 'di ba? Bakasyon pala sila pero gumagawa si Pablo ng mga solo projects. Tingnan mo 'yan as in, no? Tingnan mo kung gaano kasipag ang ating pinuno. No? Gumagawa siya ng mga solo projects, mga kanta, nag-guest ba sila sa Wish if I'm correct, no? Nag-guest yata sila sa Wish. Ayun nga, no. Yun, grabe grind yan talaga as in, no? Kumbaga, okay, pahinga ang SB19, it's time to make my own name naman, no? Parang yun yung sinasabi ni Pablo, no? Parang kailangan naman niya i-prove kung ano talaga siya, no? And then sino ba? Si Stel, di ba? Nag-guest pa rin sa I Wonder, di ba? And then si Josh, I think si Josh is more on sa social media. Alam mo, gamer yun si Josh. Si Ja, I think, meron siya yung Sunday morning, di ba, cover? And then si Ken, ayun, di ba, may mga solo performance nga siya, di ba? May mga live siya, na. So, doon na makikita, hindi sila nagpapahinga, guys. Although na nagpapahinga sila, nagbabakasyon, pero saglitan, like, sabihin ng 3 days, then solo project, and then another 4 days pahinga, mga gano'n, no? Ang kulit nila talaga. Gano'n kasi guys, pag naka-attach na sa'yo, hindi ka mapapakali na nagpapahinga ka lang, hindi ka mapapakali. Talagang gusto mong kumilos pag nasa, nasa sistema mo na talaga, no? Which is, ayun na nangyari sa SB19. Nasa sistema nila yung ganong klaseng bagay, kaya ang hirap talaga ialis po talaga, no? Ayun nangyari sa kanila. Ayun lang ang masabi ko, no? So, shoutout sa ating mahal ni Mano. Talagang, kumbaga, para sa akin, ang pinaka-simplest term po dito, bago ko endo, ito ang pinaka-term dyan is, ayaw nilang makalawang. Yun po yun. Ayaw nilang kalawangan. Kasi pag nagpahinga po kayo is, wala na yung momentum, wala na yung, yung apoy mo. So, ayun yung ginagawa nila para sa akin. Ayaw nilang kalawangin talaga. So, yun lang guys. Kung may request pa, kalagang double message nyo ako sa Facebook page ng Point of Pen. So, this is Point of Pen. Signing out. Peace, let's G!